Astro at narito ang mga napapanahong balita. Triple ang itinaas ng kaso ng Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD sa bansa mula unang araw ng taon hanggang ika-22 ng Pebrero. Base sa naitala ng Department of Health, naiulat ang mahigit 7,000 kaso ng HFMD kung saan 52% rito ay mula sa Central Luzon, Mimaropa, NCR at Cordillera Administrative Region. Mahigit 4,000 kabuuang kaso naman ang naiulat sa mga batang edad 4 na taong gulang pababa, habang mahigit 2,000 kaso sa mga batang edad 5 hanggang 9 na taong gulang. Samantala, 3 Vietnamese ang arestado matapos matuklasang iligal na nagsasagawa ng medicine services. Ayon kasi sa mga otoridad, walang lisensya ang mga dayuhan. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Sinugod ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang beauty clinic sa Imus, Cavite. Ito ay matapos matuklasang 3 Vietnamese dito ay iligal na nagsasagawa ng medicine services. Kinilala ang mga naaresto na sina Dr. Julie Nguyen, Dr. Luna Pham at Dr. Ryan Truong. Base sa investigasyon ng mga otoridad, nagpapanggap ang mga naturang dayuhan bilang profesional na nag-i-inject ng iba't ibang beauty o derma-injecting procedures. Pero nang hanapan ng lisensya at permit ay walang maipakita ang mga akusado. Kaya naman kinumpiska ng mga otoridad ang iba't ibang uri ng gamot, cosmetic products at lahat ng mga dokumentong natagpuan sa naturang klinik. Mahaharap ang 3 Vietnamese sa mga kasong kaugnay ng paglabag sa Republic Act 2382 o ang Medical Act of 1959. Kasalukuyang nakapiit ang mga akusado sa CIDG Provincial Field Unit Region 4A. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Maglalaan naman ang DOTR ng 1.25 billion pesos ngayong taon para sa pagbili ng passive body scanners at body-worn cameras upang mapahusay ang seguridad sa transportasyon. Ayon kay Representative Marvin Nerillo, 800 million pesos ang inilaan para sa passive body scanners at 450 million pesos naman para sa body-worn cameras. Inaasahang makakatulong ang mga makabagong kagamitang ito sa mas mabilis na inspeksyon at mas mahigpit na seguridad para sa mga pasahero. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo bukas. Pogo, pinangangambahang maging pasimuno ng mga troll farms sa eleksyon. 3 Vietnamese arestado matapos matuklasang walang lisensya sa pagsasagawa ng medicine services. Dengue outbreak sa QC, target mapuksa sa buwan ng Abril. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pansamantalang isinara sa mga hiker at camper ang campsite 1 at 2 ng Mount Pulag sa Benguet matapos mahakot ang sandamakmak na basura sa bundok. Napuno ng basura ang bundok kaya naman nagsasagawa ng rehabilitasyon at paglilinis ngayon sa bundok. Kakaharap naman sa parusa ang mga camper na nag-iwan ng mga basura sa campsite. Samantala, nananawagan naman ang pamunuan sa mga camper at hiker na sundin ang kanilang Leave No Trace principle
principles upang maiwasan ang pagkalat ng basura at mapanatili ang ganda ng bundok. Ang Bundok Pulag ay tanyag na puntahan ng mga turista dahil ito ang pinakamataas na bundok sa Luzon, ikatlong pinakamataas na bundok sa Pilipinas at ang ika-26 na pinakamataas na tuktok sa mundo. Isinagawa naman ngayong araw ng COMELEC at PIA-NCR ang voter education at ACM demonstration sa mga kawani ng ahensya. Narito ang ulat. Nag-ugnay ang Commission on Elections sa COMELEC at Philippine Information Agency o PIA National Capital Region alinsunod sa isinagawang voters education at demonstration ng mga automated counting machine ngayong araw. Ang naturang kaganapan ay layong ibahagi ang mga mahalagang impormasyon sa balota at proseso ng gaganaping eleksyon, gayon din ang bigyang pagkakataon ng mga kawani ng ahensya na masagot ang ilan sa kanilang mga katanungan patungkol sa kaganapan. Kabilang sa mga tinalakay sa diskusyon ay ang mga paalala hinggil sa tamang pag-shade o pagmarka sa balota. Ipinaalala rin dito na maging maingat sa pag-shade ng bilog upang maiwasan ang pag-overvote o ang pagkasobra sa bilang ng mga ibobotong kandidato. Ang threshold po ngayon ay 25%, so medyo mababa. So pwede kahit na konting dot lang yung nalagay nyo, pwede siyang basahin as a vote, no? Kaya kunwari, may na-shade ka na tapos may na-dot ka pa, pwede siyang maging overvote, lalo na kung isa lang yung dapat iboto doon sa posisyon na yun. Bukod dito ay ilan pa sa mga paalala ay ang paggamit ng mga ballot secrecy folder upang maprotektahan ang privacy sa pagboto, gayon din ang mariing pagbabawal ng pagkuha ng litrato sa balota matapos bumoto. Samantala, ilan sa mga karaniwang katanungan na isinangguni ay ang proseso ng paglilipat ng rehistro ng mga botante sa ibang presinto. Huling paalala naman ng COMELEC na huwag ipagbili ang boto at kung may mga naririnig na insidente ng vote buying, agad itong i-report sa tanggapan ng komisyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tiniyak ng Malacanang na mayroong mananagot sa biglang pagbagsak ng tulay sa Isabela. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Atty. Claire Castro, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa naturang insidente. Nagdudugtong mula Cabagan at Santa Maria ang naturang tulay sa Isabela. Nag-collapse ang tulay matapos dumaan ang isang dump truck na may bigat na tinatayang mahigit 1 tonelada. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nilagdaan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Philippine National Oil Company o PNOC ang kasunduan upang pag-aralan ang pagtatalaga ng hybrid solar and wind energy sa mga cybercrime facility sa ilan sa mga malalayong lugar sa bansa. Ayon kay PNOC President at CEO Oliver Botalid, ito ang unang pagkakataon na magtatalaga ng
hybrid wind at solar power facility ang Pilipinas. Layo ng proyekto na masolusyonan ang krisis sa kuryente, partikular ng mga nasa malalayong lugar, kung kaya't nais nilang matugunan ito kasabay ng pagtiyak sa enerhiya sa kritikal na operasyon sa bansa. Sa iba pang ulat, upang maprotektahan na ang kalusugan ng publiko, kinumpiska at winasak ng BOC Cebu ang shipment ng frozen chicken MDM na hindi nakasunod sa batas. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Maayos na idinispatcha ng Bureau of Customs o BOC Port of Cebu ang isang shipment ng frozen chicken mechanically deboned meat o MDM mula ika-13 ng Enero hanggang ika-5 ng Pebrero ngayong taon. Ang kargamento na kinabibilangan ng dalawang 40-foot container na may kabuang 56 pallets ng frozen chicken MDM ay nakumpiska dahil sa paglabag sa batas. Alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act o CMTA, isinagawa ang thermal destruction ng mga produkto sa Mandaue City, Cebu sa tulong ng RRDS Environmental Services Incorporated. Layunin naman ng hakbang na ito na protektahan ang publiko mula sa posibleng panganib sa kalusugan at tiyakin ang pagsunod sa mga regulasyon sa customs. Pinangunahan naman ni District Collector Felipe Jeffrey De Vera at iba pang opisyal ang proseso ng pagdidispatcha upang matiyak na ligtas at epektibo ang pagsasagawa nito. Kasama rin sa mga saksi ang mga kinatawan mula sa Bureau of Animal Industry, National Meat Inspection Service o NMIS at iba pang ahensya. Dito binigyan din ni Collector De Vera na mahalaga ang wastong pagdidispatcha ng mga kumpiskadong produkto upang mapanatili ang kalusugan ng publiko at mahigpit na maipatupad ang batas. Samantala, ayon naman sa ahensya, ang hakbang na ito ay bahagi ng pangako ng pamahalaan sa pangangalaga sa kalikasan at kaligtasan ng mamamayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Higit 11 taon na ang nakalilipas ng misteryosong maglaho ng walang bakas ang flight MH370, isang eroplano ng Malaysian Airlines. Ngayong taon muling inuungkat ng Malaysia na ipagpatuloy at muling imbestigahan ang palaisipang insidente ng pagkawala ng eroplano taong 2014. Nasa 239 na katao ang sakay ng eroplano na papunta sanang Beijing, China. Naatasan ng Ocean Infinity para sa bagong paghahanap ng nawawalang eroplano sa Indian Ocean sa baybayin ng Perth. Sakaling may makitang wreckage, nakatakdang bayaran ng Malaysia ang Ocean Infinity ng 70 milyong dolyar. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita.